Ang ilan sa inyo rito ay pagod na. Nahihirapan kayo pero alam ng Diyos ang pinagdadaanan nyo. Hindi siya galit sa inyo. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi ng Diyos? Lumapit kayo sa Kanya at ano ang Kanyang pangako? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan ay matatagpuan kay Jesus at kay Jesus lamang. Itutuloy natin ang serye tungkol sa tunay na pagsamba. Okay, ano nga ba ang tunay na pagsamba? Lahat mabilis ang balik-aral. Ang tunay na pagsamba ay ang ating tamang tugon sa kung sino ang Diyos, kung ano ang Kanyang nagawa, at kung ano ang patuloy niyang gagawin. Sa definisyong ito, narito ang mga implikasyon. Una, mayroong tinatawag na tunay na pagsamba at huwad na pagsamba. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa puso. Ito ay pagkilala kung sino ang Diyos, hindi lang ito ang tamang tugon sa kung sino ang Diyos. Bilang implikasyon, kung hindi mo kilala ang Diyos, paano mo siya sasambahin? Bilang implikasyon, kung hindi mo talaga kilala ang Diyos, bakit mo siya sasambahin? Kaya mag-ingat na huwag pagpalitin ang relihiyon at ang tunay na pagsamba. Susunod na obserbasyon. Ito ay ang ating tugon sa kung ano ang nagawa na ng Diyos. Kaya bilang implikasyon, kung hindi mo nararanasan ang nagawa ng Diyos para sa iyo, ang iyong pagsamba ay magiging matabang. Dahil ito ay second hand lang, isa pang implikasyon at kung ano ang patuloy niyang gagawin. Ang pagkilala sa Diyos ay magtuturo sa iyong sumamba kahit sa gitna ng mga kabiguan. Masasabi ko ba sa inyo kung bakit? Dahil nagtitiwala ka sa kung sino ang Diyos. Ano ang nagawa niya? Bilang implikasyon, nagtitiwala ka sa Kanyang mga pangako at patuloy mo siyang sinasamba kahit na may mga problema ka. Kaya, mga Ginoo at ginang, ang paksang ito ay napakahalaga. Kaya ngayong araw, magtutuon ako sa awit 103. Ngayon, kung pamilyar ka sa aklat ng mga awit, ang awit na ito ay napaka-espesyal dahil ang awit 103 ay tungkol sa Diyos. At ang pangalang ginamit sa awit 103 para sa Diyos ay walang iba kundi ang banal na pangalan ng Diyos, si Yahweh. Ibig sabihin, ang Hebreong Biblia ay hindi gumamit ng salitang Elohim, isa pang salita para sa Diyos. Hindi rin gumamit ng Adonai, isa pang salita para sa Diyos, kundi ginamit nito ang espesyal na salitang ito. Sa inyong bersyong Ingles, ito ay isinalin bilang malaking titik L, malaking titik O, malaking titik R, malaking titik D. Iyon ay Panginoon, ito ang mismong pangalan ng Diyos. Napakabanal nito, kaya hindi man lang ito binibigkas ng mga Hudyo, napaka-espesyal nito. Ang pangalang ito, ang tanging pangalang ginamit sa buong aklat ng mga awit ng 12 beses. Kamangha-mangha. Kaya magbalik tanaw tayo. Simulan natin sa versikulo 1. Basahin natin lahat ng sabay-sabay. Purihin ang Panginoon. Pansinin ang malaking titik O, malaking titik L, malaking titik O, malaking titik R, malaking titik D. Ang mismong pangalan ng Diyos. Tanging salitang ginamit sa buong awit 103 ng 12 beses. Ang awit na ito ay walang kahilingan sa panalangin. Ito ay tungkol lamang sa Diyos. Purihin ang Panginoon o aking kaluluwa at lahat ng nasa loob ko, purihin ang Kanyang banal na pangalan. May napansin ba kayo? Ang salmista ay kinakausap ang kanyang sarili. Sa Biblia, ang salitang pagpalain ay nangangahulugang pagkakaloob ng Diyos ng Kanyang pabor sa atin. Pero kapag ginamit natin ito para purihin ang Diyos, hindi tayo nagbibigay ng pabor sa Kanya. Sa halip, inaalay natin ang ating pagsamba sa loobin at pasasalamat. Bakit? Ang salitang purihin ay literal na nangangahulugang pagluhod, pagsuko. Kaya kapag sinabi mong purihin ang Panginoon, hindi mo lang sinasabing purihin ka, kundi sinasabi mo rin, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako. Yun ang ibig sabihin. Purihin ang Panginoon. Paano ang pagsamba ay panloob o aking kaluluwa, hindi panlabas? Maaaring hindi alam ng ilan sa inyo ito, tinitingnan ng Diyos ang puso.
Kaya kapag sinasamba mo siya, gusto kong mag-focus ka sa iyong puso. O aking kaluluwa, susunod na parirala, lahat ng nasa loob ko, pansinin ninyo, lahat ng nasa loob ko, pinupuri mo ang Diyos ng buong puso. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pagpuri at pagsamba sa Diyos ng buong puso. Ang ilan sa inyo ay narito ngayong umaga, pero ang puso ninyo ay wala sa inyo. Baka naiwan ang puso ninyo sa bahay. Baka ang puso ninyo ay nasa ibang lugar. Sinasabi ko sa inyong lahat ngayon, tuwing linggo pagdating ninyo, dalhin ninyo ang inyong puso. Dahil ang linggo ay ang natatanging araw para sa mga Kristiyano. Sa lahat ng relihiyon, bayan lang ng Diyos ang nagtitipon sa isang espesyal na araw para sumamba ng sama-sama. Mayroon tayong pribadong pagsamba at mayroon din tayong sama-samang pagsamba. Sinasabi sa atin ng Biblia na nananahan ang Diyos sa piling ng kanyang bayan habang sila ay umaawit sa Kanya. Mayroong kakaiba sa pagsamba. Ito ay makapangyarihan. Binabago nito ang mga buhay. Marami sa inyo ang patuloy na bumabalik dahil noong una kayong pumasok sa santuaryong ito, may nangyari. Naranasan ninyo ang presensya ng Diyos. Ang dalangin ko ay sa bawat serbisyo ng pagsamba sa CCF, maranasan ng bayan ng Diyos ang kanyang presensya. At sasambay ninyo siya mula sa inyong puso. Pansinin ninyo, paano ninyo gagawin iyon? Paano mo sasambahin ang Diyos mula sa puso? Ang buong aklat ng mga awit ang magsasabi sa iyo kung paano. Purihin ang Panginoon o kaluluwa ko. Pansinin ninyo, kinakausap ni David ang kanyang sarili. At huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga kabutihan. Sa madaling salita, para masiguradong sinasamba mo siya mula sa puso, una, alalahanin mo ang mga ginawa ng Diyos para sa iyo. Pansinin ang utos, huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga kabutihan. Mga kapatid, napakahalaga ng pagsamba sa Diyos. Kaya naman, ipinagpapatuloy natin ang serye tungkol sa pagsamba sa Diyos. Masasabi ko ba sa inyo kung bakit? Dahil ang paraan ng iyong pagsamba ay isang sukatan. Ito ay sukatan ng iyong espiritualidad. Kung ang pagsamba mo ay walang sigla, kung ang pagsamba mo ay hindi nag-aalab, hindi kita huhusgahan, pero tanungin mo ang iyong sarili, bakit? Mukhang mayroong mali naman. Ang isang tunay na mananampalataya na nakaranas ng kapatawaran ng Diyos ay habang buhay na magiging mapagpasalamat. Kaya pinaalalahanan tayo ni David, paano ka sumasamba sa Diyos mula sa puso? Kaya naman ang pagsamba ay parang thermometer. Hindi ko ito sinasabi para panghinaan ka, kundi para bigyan ka ng inspirasyon. Kung ang pagsamba mo ay hindi masigla, hindi nakaka-inspire at hindi galing sa puso, matuto ka ngayong araw. Tuturuan kita. Dahil ang pagsamba ay hindi lang isang thermometer. Makinig ka sa akin. Ito ay isang thermostat. Ang paraan ng pagsamba mo ay makakaapekto sa iyong espiritualidad. Uulitin ko. Kung hindi ka espiritual na konektado, matuto kang sumamba sa Diyos, may mangyayari. Lalago ang iyong espiritualidad. Lalago ang iyong relasyon sa Diyos. Okay? Kaya mahalaga ang paksang ito. Kaya may tatlong mahahalagang pangunahing punto na gusto kong talakayin. Lalo na kapag tinatalakay natin ang pamagat na ito, sumamba sa Diyos ng buong puso. Sabihin mo sa katabi mo, ng buong puso. Pansinin mo, sangkot ang buong puso. Kaya paano mo ito gagawin? Sige, tatlong bagay. Una sa lahat, ito ang dapat mong tandaan ng mabuti. Sabihin nating lahat yan, tandaan ang mga ginawa ng Diyos. Ulitin natin tandaan. Pangalawa, kailangan mong kilalanin kung sino ang Diyos. At pangatlo, kailangan mong magpahinga sa soberanya ng Diyos. Ito ang pangunahing punto ng awit 103. Kaya naman, magsimula na tayo sa una. Inuutusan niya tayo tandaan ang mga ginawa ng Diyos. Lahat tayo, basahin natin ang talata ng muli, purihin ang Panginoon o kaluluwa ko, huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga kabutihan. Kaya paaalalahanan ni David ang kanyang sarili ngayon at ang mga tagapakinig. Ano ang mga kabutihan? Binanggit niya ang 5 kabutihan. Una, ang nagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasamaan. Gusto kong mapansin ninyo ang isang bagay.
Dapat lahat, hindi lang basta ilan ang kasama. Pangalawa, ang nagpapagaling sa lahat ng iyong mga sakit. Kamangha-mangha, ang Diyos ang ating tagapagpagaling. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos patuloy na nagpapagaling sa atin. Oo o hindi. Pangatlo, ang tumutubos sa iyong buhay mula sa hukay, ipapaliwanag ko ito. Ang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at habag. Ang Diyos ay hindi lang tayo tinutubos, pinuputungan ka rin niya. Pinalilibutan ka niya ng kagandahang loob. Sinasabi sa Biblia na pinupuno niya ng mabubuting bagay ang iyong buhay, kaya ang iyong kabataan ay napapanibago na parang sa agila. Kaya naman, sama-sama nating palawakin ang mga dakilang pagpapala ng Diyos para sa iyo at maging sa akin. Pagpapala bilang isa ang nagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasamaan. Ngayon, ano nga ba talaga ang punto ko? Kapag pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasamaan, napakamakapangyarihan nito dahil ang may akda ay si David. Hayaan ninyong tanungin ko kayo, ano ang ginawa ni David laban sa Diyos? Ano ang naaalala ninyo? Okay, hindi ko alam kung bakit puro pangangalunya ang naaalala ninyo. Sige, pangangalunya. Ano pa? Pagpatay. Ano pa ba ang susunod na gagawin nila? Pagtataksil. Pagtataksil sa isang pinagkakatiwalaang sundalo at pinagkakatiwalaang kaibigan. Sabuatan. Pagsisinungaling. Kakilakilabot. Gayunpaman, matapat na nasabi ni David, naniniwala akong isinulat ito nung matanda na siya. Binabalikan niya lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. At isa sa kanyang pinakadakilang pagpapala ay ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat. Pansinin ang salitang lahat. Mga Ginoo at ginang, hanggat hindi ninyo nararanasan ang ganap na kapatawaran mula sa Diyos, hindi ninyo kailanman mapapahalagahan ang inyong kaligtasan. Ang salitang pardon ay hindi lang basta pagpapatawad. Ang pardon ay talaga namang inilalarawan nito ang isang taong nagkasala, ngunit binigyan ng pardon. Ang presidential pardon ay nagbabalik ng karapatang tumakbo uli sa posisyon. Dahil ang presidential pardon ay makapangyarihan, para bang hindi ka nagkasala. Ikaw ay nagkasala, ngunit ang lahat ng iyong mga krimen ay inalis na. Ang Diyos, ang Hari ng mga hari, ay nagsasabi na ngayon sa iyo ng lahat ng iyong mga kasalanan, ang ating kapatawaran. Purihin ang Diyos. Alam ko ang tungkol sa iyo. Pero sa buhay ko, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Batid ko ang sarili kong pagiging makasalanan. Ngunit habang nakatingin ako kay Jesus, nagpapasalamat ako sa Kanya. Ang lahat ng pagpapalang ito ay magiging buhay kapag pinag-ugnay mo ang lumang tipan at ang bagong tipan. Sa pagbabasa lang ng lumang tipan, hindi mo mararamdaman ang katotohanan. Dahil ito'y tungkol sa ginawa ni Jesus para sa atin. Halimbawa, ang kapatawaran. Alam nyo, sinasabi sa atin ng Biblia ng malinaw, ano ang sinabi ni Jesus? At ang kanilang mga kasalanan, at ang kanilang mga gawang labag sa batas. Lahat, hindi ko na aalalahanin. Alam nyo, ang problema natin ay ito. Gusto nating alalahanin ang mga masasamang bagay sa buhay. Ikaw at ako ay may tendensyang balewalain ang mga mabubuting bagay. At gusto mong alalahanin ang mga masasamang bagay na ginawa ng mga tao laban sa iyo. Kaibigan, matuto kang magpatawad. Sinasabi sa Biblia na pinatawad tayo ng lubos dahil kay Jesus. Kaya naman, wala na ngayong anumang hatol sa mga taong nasa kay Kristo Jesus. Tunay na wala na. Nagiging buhay ang mga pagpapalang ito kapag iniugnay mo sa bagong tipan. Kaya ang awit 103 ay ang ebanghelyo na ipinaliwanag sa lumang tipan. Sino ang nagpapagaling ng lahat ng iyong mga sakit? Ang gramatika rito ay pawang mga present participle na nangangahulugang ang aksyon ay nagpapatuloy. Ang pagpapatawad ay tuloy-tuloy, ang pagpapagaling ay tuloy-tuloy. Ngayon, mga Ginoo at ginang, hindi ko alam ang sa inyo kapag hiniling ko sa inyong ilarawan, sa inyong katabi, ang ilang mga pagpapala,
ilan sa inyo ang naglalarawan ng pagpalang ito na kayo ay buhay pa ngayon? May nakapagsabi ba sa inyo? Nasabi niyo ba sa katabi niyo, pinupuri ko ang Diyos, nakakakita na ako. Pinupuri ko ang Diyos, nakakatikim ako. Pinupuri ko ang Diyos, nakakarinig ako. At pinupuri ko ang Diyos, may gana akong kumain. At pinupuri ko ang Diyos, nakakalakad ako. Pinupuri ko ang Diyos. Nakakaawit ako? Nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Madalas nating baliwalain ang kalusugan. Gaya ko na nagkasakit lang noong nakaraang linggo. Nagkaroon kami ng pagsasanay sa pamumuno sa Canada, pagsasanay sa pamumuno sa Washington, D.C. Inanyayahan akong magsalita sa San Diego, tapos ay dumiretso ako sa Tijuana, Mexico. May natuklasan ako. Ang pinakamasarap na pagkaing Mexican ay nasa Mexico mismo. At sa gulat ng buhay ko, napagtanto ko na ang pagkaing Mexican ay maraming beans. Pero ang tiyan ko ay hindi para sa beans. Dinisenyo ito para sa patatin, isda, inihaw na pato. Anyway, para paikliin ng kwento, talagang masama ang pakiramdam ko. At hindi ko talaga pinahalagahan ang aking kalusugan hanggang sa linggong iyon. Pakiramdam ko ay miserable ako. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang laging bloated. Wala kayong gana kumain. Hindi kayo komportable. Nararanasan nyo ba ang ganyang pakiramdam sa buhay nyo? Hindi. Sa totoo lang, kailangan ko, dahil kasama ko ang pamilya ko, kaya kailangan kong mag-ingat. Hindi ako nagiging makasarili na naawa sa sarili ko. Iyon ang huling bagay na gusto kong gawin. Kaya maayos ang lahat. Pero sa tiyan ko, alam ko. Pero alam nyo ba, nung gumaling ako, sobrang saya ko. Pinupuri ko ang Panginoon dahil ang Diyos talaga ang pinakadakilang manggagamot. Amen? At alam nyo ba, ilang taon na ang nakalilipas, akala nila ay may cancer ako. At nung sinuri nila ng mabuti, hindi pala ito cancer. TB pala yon. Alam nyo ba na sobrang saya ko na TB ang nakuha ko kaysa sa cancer? Pero alam nyo ba, tuluyan nang gumaling ang TB ko. Ngayon, ang ilan sa inyo ay nakita akong pilay nun, di ba? Alam nyo ba ito? Hindi na ako pilay. Oo o hindi. Alam nyo, ang mga taong tulad natin, minsan ay nakakaramdam tayo ng sakit. Sakit dito, sakit doon. Pero may sasabihin ako sa inyo, pinupuri ko ang Diyos dahil malusog ako ngayon. Kayo naman? Sige. Kaya, nagpapasalamat ba kayo sa Diyos? Kaya, pakiusap, ang utos ay huwag ninyong kalimutan. Tandaan. Tandaan ninyo ang ginawa ng Diyos para sa inyo. Okay? Nga pala, ang ganap na paggaling ay isang katotohanan. Ganap na paggaling. Pinagagaling ng Diyos ang lahat ng sakit. Sa huli, sinusubukan kong aliwin ang isang doktor na namatayan ng asawa. Kaya sinabi ng doktor, Peter, ang asawa ko ay magaling na ngayon. Magaling na. Ang asawa niya ay namatay sa cancer. Siya ay isang doktor. Hindi niya nagamot ang sarili niyang asawa. Pero sinabi niya sa akin, ang Diyos ay mabuti. Ang asawa ko ay magaling na ngayon. Sabi ko, ano ang ibig mong sabihin? Sabi niya, Peter, sa araw na ikaw ay mamatay, matutuklasan mo na ang lahat ng iyong sakit ay magaling na. At doon ko napagtanto ang tinutukoy niya. Alam niyo, ipinangako ng Biblia sa bayan ng Diyos, ang ganap na paggaling. Ano ang ibig kong sabihin? Tingnan niyo ang sinasabi ng Biblia. Sino ang magbabago sa katawan ng ating hamak na kalagayan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian? Gamit ang kapangyarihan niya, kaya niyang pasukuin ang lahat sa kanya. Sinasabi ng Biblia na balang araw ay babaguhin niya ang katawang ito ng ating hamak na kalagayan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sinasabi ng Biblia na balang araw, kayong lahat, ikaw at ako, ay magkakaroon ng super natural na katawan. Ito ay isang literal na katawan, tunay na katawan. Din nakakatikim ito. Nakakakain ito. Pero ito ay supernatural. Grabe, nung malaman ko ito, sobrang na-excite ako. Lahat balang araw, magkakaroon ba kayo ng super na katawan? Oo, wala nang sakit, wala nang kirot. Sakit sa kasukasuan, sakit sa tuhod, kahit ano pa yan, wala na. Hallelujah. Dahil nangako ang Diyos ng lubos na paggaling, sunod, sino ang tumutubos ng ang iyong buhay?
mula sa hukay na nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at habag. Ngayon, ang salitang tubusin ay hindi lang salita sa lumang tipan. Sa katunayan, mas pinalawak pa ito sa bagong tipan. Ang salitang tubusin ay kung saan mo makukuha ang ideya ng pagbili muli. Kapag ikaw isinanla mo ang isang bagay sa sanglaan at gusto mo itong bawiin, ano ang salitang ginagamit? Tinubos. Ano ang ginamit ng Diyos na pambayad para tubusin ka? Sinasabi sa atin ng Biblia, ipapakita ko sa inyo. Sinasabi sa atin ng Biblia, tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kapag sinabi ni David, tinubos niya tayo mula sa hukay, ang salitang hukay ay may sumusunod na kahulugan. Ang una ay may kinalaman sa kung paano inilarawan ng lumang tipan ang lugar ng mga patay mula sa kamatayan. Ang isa pang kahulugan ay isang literal na malalim na hukay. Isang sitwasyon kung saan ang iyong buhay ay nasa panganib. Katulad nung si Jose ay nasa hukay. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, kung titingnan mo ang iyong buhay, anuman ang iyong nakaraan, ang ilan sa inyo ay nasa hukay. Ang hukay ng adiksyon, ang hukay ng kasalanan. Wala ng pag-asa, lahat ay madilim. May ginawa ang Diyos. Amen? Pero gusto kong bigyang diin, hindi lang ito katubusan ng katawan, kundi katubusan ng kaluluwa. Alam nyo, napakahalaga nito. Sinasabi ng Biblia na tayo ay may katubusan. Pansinin ninyo, isang tapos na pangyayari. Tinubos ka ng Diyos, tinitingnan ko ang aking buhay. Iyan ang ginawa ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos, tayo ay Kanya. Pero pagkatapos, ay sinimulan nating sundin si Satanas. Ano ang ginawa ng Diyos? Ibinalik niya tayo mula sa kaharian ng kadiliman gamit ang kanyang sariling mahalagang dugo. Ipinagbili niyo ang sarili sa dyablo. Pero sabi ng Diyos, ginawa kita, akin ka, at tutubusin kita. Kaya mga Ginoo at ginang, kayo ay sa Panginoon. Purihin ang Diyos, kayo ay tinubos. Sana ay nauunawaan ninyo ang kapangyarihan ng pag-iisip ni David. Katubusan, ako ay pag-aari na ng Panginoon ngayon. At pagkatapos, ano ang ibig sabihin nito? Kapag sinabi niyang pinuputungan mo kami ng kagandahang loob at habag. Ang ideya ng salitang putong ay ang palibutan ka. Pinalilibutan tayo ng Diyos ng kagandahang loob at habag sa lahat ng oras. Maaring hindi mo ito napapansin, pero gusto kong tingnan mo ang iyong buhay, pati na ang iyong mga problema. Karamihan sa atin ay hindi nagpapasalamat kapag tayo ay may problema. Minsan, mabigat ang problema at hindi mo makita ang solusyon. Tinitingnan ko ang sarili kong buhay. Tinubos ako ng Diyos mula sa hukay ng maraming beses. Mahirap ito at hindi ko maintindihan kung bakit. Pero kapag lumingon ako sa nakaraan, wow, ito pala ang pinakamagandang bagay. Ngayon, marami sa inyo ang nakakaalam na ako ay nasa negosyo ng pagtutroso noon. Napakatiwali nito, napakasama. Nagpasya kaming ibenta ito. Pero dahil sa sobrang sama nito, binitawan ko ang negosyong iyon. Ano ang ginawa ko? Kinuha ko ang mga kagamitan at dinala sa Maynila. Ngayon, ano ang gagawin ko sa mga bulldozer? Tinatawag itong land development. Kaya naman, sa disenyo ng Diyos, nasa negosyo tayo ng real estate hanggang ngayon dahil may kinuha ang Diyos, pero binigyan tayo ng mas mabuti. Kaya kapag may kinukuha ang Diyos, mayroon siyang nakalaang mas mabuti. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapag may kinukuha ang Diyos, mayroon siyang nakalaang mas mabuti. Sinasabi ng Biblia na sa lahat ng bagay, magpasalamat. Dahil sa oras ng mga problema na ito, maaring ipakita ng Diyos ang kanyang mapagmahal na kabutihan. Pero hindi mo ito nakikita. Kaya ang pagsamba ay nanggagaling sa puso, gaya ng sabi ng Biblia. Binubusog niya tayo ng mabubuting bagay upang ang iyong kabataan ay mapanibago, gaya ng sa agila. Ngayon, mabilis lang. Bakit ko gustong bigyang diin ito? Baka ang ilan sa inyo ay makakaunawa. Nasa iyo na ang lahat, pero pakiramdam mo ay walang laman. Alam niyo kung bakit? Dahil ikaw ay dinisenyo ng Diyos at para sa Diyos. Hanggat hindi pinupuno ng Diyos ang iyong puso,
palagi kang makakaramdam ng kawalan. Palagi mong iisipin na may kulang. Kaya naman ang pagpapakamatay ang ikalawang sanhi ng kamatayan sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas sa mga kabataan. Nasa kanila na ang lahat, hindi mahihirap ang mga nagpapakamatay. Sa mga mauunlad na bansang ito, pareho rin ang ikalawang sanhi ng kamatayan sa mga kabataan. Bakit? Mga Ginoo at ginang, ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng tunay na kasiyahan. Ang ilan sa inyo ay nasa inyo na ang lahat, pero kayo ay walang laman. At sinasabi sa atin ng Biblia, ang Diyos lamang ang makakapuno sa atin. Ipakikilala mo sa akin ang landas ng buhay sa iyong presensya. Basahin nating lahat. Sa iyong presensya ay ano? Kaganapan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay, mga kaluguran magpakailanman. Susunod, kilalanin kung sino ang Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Alam nyo, may isang taong nagbahagi nito sa amin noon. Naaalala nyo ba ang sinabi ko? Ang pumapasok sa isip mo kapag iniisip mo ang Diyos, ang pinakamahalagang bagay tungkol sa atin. Uulitin ko, ang iniisip mo tungkol sa Diyos, ang pinakamahalagang bagay tungkol sa iyo. Bakit? Dahil ang iniisip mo tungkol sa Diyos ang magdidikta ng iyong interpretasyon, ng iyong pananaw sa mga nangyayari sa mundo. Kung wala kang tamang pananaw sa Diyos, hindi mo makikilala ang kabutihan ng Diyos, magiging problema iyon. Tignan nyo, sinabi ni David, sino ang Diyos? Ang Panginoon, Yahweh, malaking titik, L-O-R-D, ang Panginoon ay gumagawa ng matuwid na mga gawa, mga paghatol para sa lahat ng mga inaapi. Dito, mismong dito at dito, sinasabi na sa atin ni David kung sino ang Diyos. Ang ating Diyos ay tunay na matuwid. At sa takdang panahon, hahatulan ng Diyos ang lahat ng kasamaan. Ipinabatid niya ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Bumabalik siya ngayon sa lumang tipan. Dahil sa lumang tipan, may dalawang bagay na hiningi si Moises sa Diyos. Una, gusto kitang makilala. Sabi ni Moises, ipakita mo sa akin kung sino ka. Exodo Kabanata 34. At pagkatapos ang kanyang pangalawang panalangin, gusto kong makita ang iyong kaluwalhatian. Wow, kahanga-hangang panalangin! Hiningi ni Moises sa Diyos, gusto kitang makilala. Ipakita mo sa akin kung sino ka. Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At ang sagot ay eksaktong nasa susunod na talata. Ito ay isang sipi mula sa Exodo 34. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon. Mahabagin, mapagbiyaya, mabagal sa pagkagalit, sagana sa tapat na pag-ibig. Gusto ng Diyos na malaman mo ngayong umaga kung sino siya. Sinasabi ng Diyos, hindi lang ako banal, hindi lang ako matuwid. Ano nga ba ako? Tunay na mahabagin. Ano nga ba ako? Ako ay mapagbiyaya. Alam mo ba kung sino ang Diyos? Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, ako ay mahabagin. Ibig sabihin, hindi lang ako nakikiramdam. Alam ko ang nangyayari at gusto kitang tulungan. Ang habag ay pag-ibig na may kasamang pagkilos. Mapagbiyaya, isang bagay na hindi natin karapat-dapat. Gusto ng Diyos na malaman mo ito. Sinabi niya sa atin, basahin nating lahat, hindi siya palaging ganyan. Nakikipagtunggali siya sa atin. Hindi rin siya magtatanim ng galit magpakailanman. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi nagtatanim ng galit. Ikaw naman, nagpapatawad ka ba ng kapwa? Well, sinasabi ng Diyos, hindi ako nagtatanim ng galit. Alam yon ni David. Dahil kung nagtanim ng galit ang Diyos kay David, patay na si David. Pinatawad ng Diyos si David. Hindi niya tayo pinakitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo ayon sa ating mga kasamaan. Iyan ay isa pang salita para sa awa. Hindi niya tayo pinakitunguhan ayon sa nararapat sa atin. Sinasabi ng Diyos, hindi. Siya ay nagbigay ng gantimpala. Hindi tayo ginantihan ayon sa ating kasamaan. Gaya ng taas ng langit sa lupa, gayon kadakila ang pag-ibig niya sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon niya inalis ang ating mga pagsuway sa atin. Ano ang alam ni David tungkol sa Diyos?
Pansinin ang pahayag, ang matalinghagang pananalita. Kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kadakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin. Hayaan ninyong itanong ko sa inyo, gaano ba kataas ang langit sa ibabaw ng lupa? Sabihin ninyo sa akin, kayong mga estudyante ng siyensya. Ang mga bituin, iyon na ba ang dulo ng langit o mayroon pa bang higit pa sa mga bituin? Hayaan ninyong itanong ko sa inyo, gaano kataas ang pinakamalayong mga bituin na nakikita ng mata o nakikita ng teleskopyo mula sa mundo? Kaibigan, ito ay walang hanggan. Sinasabi ng Diyos, hindi mo kailanman mauunawaan kung gaano kita kamahal. Kamanghamanghang pahayag, talata 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Gusto ko ang siyensya, kaya nag-aral ako. Bakit hindi niya ginamit ang kung gaano kalayo ang North Pole sa South Pole? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung bakit, dahil kaya mo itong sukatin. Pero ang kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, hindi mo masusukat. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung bakit, habang papunta ka sa kanluran, okay? Akala mo ba ay makakarating ka sa silangan? Hindi. Ang silangan at kanluran ay hindi kailanman magtatagpo dahil ang mga ito ay mga direksyon. Hindi lang talaga sila nagtatagpo. Kaya ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Pagdating sa iyong kasalanan, wala nang makakahanap pa nito. Inalis ko na ito, kaibigan ko. Kaya pakiusap, itigil mo na ang paghahanap sa aking kasalanan dahil ang aking kasalanan ay inalis na. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, kaya gaano ba kalayo iyon? Walang hanggan. Kaya itigil mo na ang pagtuon sa sarili mong kasalanan, iyon ay napatawad na. Tumingin ka kay Jesus. Siya ay namatay at nagbayad para sa iyong kasalanan. Kaya masasabi mo ba sa iyong kapwa ang iyong kasalanan? Wala na ito. Amen? Pero, ang pinakamagandang paglalarawan sa Diyos ay ang talatang ito. Kung paanong ang isang ama ay may habag sa kanyang mga anak, gayon din ang Panginoon ay may habag sa mga natatakot sa Kanya. Inihahambing niya ngayon ang kanyang sarili sa Ama. Kung paanong ang isang ama ay may habag, ang Panginoon ay may habag. Siya mismo ang nakakaalam ng ating kalikasan. Batid niya kung ano tayo, ngunit ngayon, ang ilan sa inyo ay may problema dahil lumaki kayo sa piling ng mga ama na hindi talaga marunong maging ama. Marahil ang iyong ama ay mapang-abuso, irresponsable. Kaya kapag sinasabi kong ang Diyos ang ating ama, nahihirapan kayong makaramdam ng mabuti dahil ang inyong ama sa lupa ay lubos na irresponsable. Maaari ko bang imungkahi, alisin ninyo ang imaheng iyan ng inyong ama sa lupa? Isipin ninyo ang pinakamabuting ama at ang Diyos ay higit pa sa pinakamabuting ama. Ang aking ama na nasa langit, siya ay mahabagin. Siya ay mapagmahal, siya ay makatarungan at iyan ang inyong ama. Sabihin sa katabi, may mapagmahal tayong ama. Naway makahanap kayo ng kapanatagan sa pagkilala sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nakakaalam ng ating kalikasan. Alam ninyo, napakalinaw ng Biblia. Basahin nating lahat. Kay laki lahat, tingnan ninyo kung gaano kalaking pagmamahal ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Na tayo ay tinatawag na, mga anak ng Diyos. At ganoon nga tayo. Dahil dito, hindi tayo kilala ng mundo. Dahil hindi kilala ng mundo ang Diyos. Kayo ay mga anak ng Diyos. At ikay panghuli, magpahinga sa soberanya ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Na ang Diyos ay hindi lamang isang mapagmahal na Ama, kundi Siya ay soberano. Ngayon, bago ko sabihin sa inyo ang kahulugan, gusto kong makita ninyo ang pagkakaiba tungkol sa makapangyarihan at dakilang kapangyarihan ng Diyos kumpara sa atin. Alam niyo ba ang sinabi ni David? Ang tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Gaya ng bulaklak sa parang, siya ay namumukadkad. Kapag dumaan ang hangin dito, wala na ito. Hindi na ito kilala ng kinalalagyan nito. Si David, sa pamamagitan ng pag-unawa kung sino ang Diyos, ay nagsimulang makita ang kanyang sarili kung sino talaga siya. Alam nyo, minsan ay sobra ang tingin natin sa ating sarili, masyado tayong mapagmataas. Pero sinabi ni David, ang katotohanan ay ang buhay na ito, ang buhay ng tao ay parang damo.
parang bulaklak ito. Nakikita mo ngayon, bukas ay wala na. Ang buhay ay marupok. Masasabi mo ba sa iyong katabi ng may paggalang na ikaw rin ay mamamatay? Sabihin mo sa iyong katabi, mamamatay ka, maaga man o huli. Pero, ang mapagmahal na kabutihan ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan sa mga natatakot sa Kanya. Pansinin ninyo, may kwalifikasyon sa mga taong nagpipitagan sa Kanya. Ang takot ay nangangahulugang pagpipitagan sa Kanya. Kinikilala mo siya. Ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Pansinin ninyo, sinasabi sa atin ng Diyos ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang kabutihan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Walang hanggan, hindi panandalian. Sa mga tumutupad sa Kanyang tipan at nag-aalaala sa Kanyang mga tuntunin. Ito ang mga prinsipyong itinatag ng Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit si David sa susunod na talata ay nagsasabi sa atin. Itinatag ng Panginoon ang Kanyang trono sa kalangitan at ang Kanyang soberanya ay naghahari sa lahat. Kaya ang Diyos ay nagbigay sa sangkatauhan ng mga banal na prinsipyo para sa pagpapala. At ang mga tuntuning iyon ay ibinigay niya. Dahil ang Diyos ay ano? Soberano. Kaya ano ang ibig sabihin ng sabihing ang Diyos ay soberano? Lahat basahin ng sabay-sabay. Ang soberanya ng Diyos ay ang Kanyang ganap na kataas-taasan sa lahat. Ang Diyos ay Diyos. Ulitin ninyo pagkatapos ko. Ang Diyos ay Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Siya ay mayroon lahat, siya ay may karapatan at kapangyarihang gawin ang anumang naisin niya, ang anumang gusto niya. Hindi sakop ng sinuman, hindi nananagot sa sinuman. Siya ang Panginoon, ang manlilikha at may-ari ng lahat. Wala siyang obligasyon o batas sa labas ng kanyang sariling kalooban at kalikasan. Sa madaling salita, ang Diyos ay Diyos. Magagawa niya ang anumang nais niyang gawin, kung paano niya nais, kung kailan niya nais. Hindi natin maaaring questionin ang Diyos dahil siya ang Diyos. Marami sa atin ang hindi nakakaunawa sa kataas-taasan ng Diyos, sa soberanya ng Diyos. Gusto mong ipaliwanag sa iyo ng Diyos ang kanyang ginagawa. Walang obligasyon ang Diyos sa iyo na ipaliwanag sa iyo kung bakit niya gagawin ang anumang gagawin niya. Alam mo kung bakit? Siya ang Diyos. Ang Diyos ay hindi obligadong magbigay ng biyaya. Ano ang biyaya? Pabor na hindi pinaghirapan, pero soberano ang Diyos. Kung gusto niyang bigyan ka ng pabor, desisyon niya yon. Kaibigan, ang soberanya ng Diyos ay dapat magbigay sa iyo ng napakalaking kapanatagan. Alam mo kung bakit? Ang soberanya ng isang tao ay mapanganib. Ang isang diktador ay mapanganib, pero hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi lang soberano at makapangyarihan, kundi siya rin ay pag-ibig. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay mabait. Kaya kung pagsasamahin mo ang lahat ng mga katangiang iyon sa Diyos, makakaasa ka ng lubos. Ang Diyos ay mamumuno ng wasto, pero kapag binigyan mo ang isang tao ng ganyang kapangyarihan, mapanganib. Pero sa Diyos, ito ang iyong kapanatagan at ito rin ang aking kapanatagan. Amen? Kaya kaibigan, napakahalaga nito dahil sinasabi sa atin ng Biblia na ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ang kanyang kaharian ay nananatili. Ang lahat ng mga naninirahan sa mundo ay itinuturing na walang kabuluhan. Ngunit ginagawa niya ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. Walang makakapigil sa kanya o magtatanong kung ano ang ginagawa niya. Dahil ang Diyos ay soberano, ibig sabihin siya ang Diyos. Siya ay may karapatang gawin ang gusto niya. Pero haleluya, ang Diyos ay mabuti. Siya ay tapat. Kaya kaibigan, ang halimbawa ng isang taong nakakapagpahinga at nakakasamba sa Diyos ay si David. Alam mo, si David noong ang kanyang anak ay tumalikod laban sa kanya. Tandaan, si David ay dumaan sa maraming kahihinatnan. Noong ang kanyang anak ay tumalikod laban sa kanya upang patayin siya. Kinailangan niyang tumakas. Pansinin ang sinabi niya sa pare. Sabi ni David, ito ay nakabase sa soberanya ng Diyos.
Kung ako ay makakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon, ibabalik niya ako muli at ipakikita sa akin ang lugar na iyon at ang kanyang tahanan. Ngunit kung sabihin niya, wala akong kagalakan sa iyo, narito ako. Hayaan siyang gawin sa akin ang inaakala niyang mabuti. Si David ay pinalayas mula sa Jerusalem. At ang pari ay gustong sumama kay David. Sinabi ni David, hindi, manatili ka para sa kapakanan ng mga tao. Ang aking tadhana ay nasa kamay ng Diyos. Kung gusto niya akong pabalikin, babalik ako bilang hari. Kung ayaw niya akong pabalikin, ayos lang. Kaibigan, kung matututuhan mo na ang Diyos ay pag-ibig, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ang may kontrol, makakapagpahinga ka. At habang sinasamba mo siya, nararanasan mo ang kapahingahan. Dahil ang pagsamba ay pagsuko, hindi ka nagpipilit. Gusto ko ang patotoo ni Lucille nang sabihin niyang sa wakas ay sumuko na siya. Sa wakas ay binitawan na niya ang lahat at isinuko ang anak sa Diyos. At iyan, kaibigan ko, ang magagawa ng pagsamba, sumusuko ka at ikaw ay nakakapagpahinga. At ano ang konklusyon? Ang konklusyon ay napakasimple. Sinabi ni David na siya ay sobrang nasasabik sa soberanya ng Diyos, kaya inuutusan niya ang lahat. Purihin ang Panginoon kayong mga anghel niya. Sinasabihan na niya ngayon ang mga anghel. Makapangyarihan, tutupad sa kanyang salita, susunod sa kanyang tinig. Pansinin ang makapangyarihang mga anghel. Inutusan silang purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon kayong lahat na kanyang hukbo. Kausap na niya ang buhay na hukbo. Ang salitang host ay nangangahulugang hukbo. Ito ay hukbo ng Diyos. Ang Diyos ay may hukbo. At sinasabihan sila ni David, purihin ang Panginoon, kayong naglilingkod sa Kanya. At pagkatapos ay sinasabihan niya ang lahat. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng mga gawa niya. Sa lahat ng dako ng Kanyang nasasakupan, purihin ang Panginoon o aking kaluluwa. Ano ang ipinangwakas niya? Purihin ang Panginoon, lahat kayo. Tuwang-tuwa siya. Alam niyo ba kung bakit? Sinasamba mo ang Diyos ng buong puso mo. Paano mo sasambahin ang Diyos ng buong puso? Una, alalahanin mo ang mga ginawa niya para sa iyo. Pangalawa, kilalanin mo kung sino ang Diyos. At panghuli, mapagtanto ang ano? Magpahinga sa kanyang soberanya. Ang Diyos ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lahat ibuod natin. Sambahin natin ang Diyos ng buong buo at ng buong puso. Bakit alalahanin? Paano mo ito gagawin? Ano ang ginawa niya para sa iyo? Alalahanin. Pangalawa, kilalanin kung sino siya. At panghuli, magpahinga. Kaya nagbibigay siya sa inyo ng isang paanyaya. Gusto kong ipaabot sa inyo. Basahin nating lahat habang nagtatapos tayo. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagod at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang ilan sa inyo rito ay pagod na. Kayo ay nabibigatan. Sa Tagalog, pagod ka na. Kayo ay pagod, nabibigatan. Marahil dahil sa adiksyon. Marahil dahil sa kasalanan. Kayo ay nahihirapan. Alam ng Diyos ang inyong pinagdadaanan. Di galit ang Diyos sa inyo. Alam niyo ba ang sabi ng Diyos? Sa inyong lahat na pagod at nabibigatan sa kasalanan at problema, lumapit kayo sa Kanya. Iyan ang Kanyang paanyaya. Sino ang kwalipikadong lumapit kay Jesus? Lahat ng pagod, tila ba ramdam na ramdam ang bigat. At ano ang Kanyang pangako? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan ay matatagpuan kay Jesus at kay Jesus lamang. May ilan sa inyo na lumalaban at hindi pa lubos na sumusuko, kaya mahina ang inyong pagsamba. Mula ngayon, matuto kayong sambahin ang Diyos ng buong puso. Kilalanin niyo siya. Lumapit kayo sa Kanya. Kung kinakausap kayo ng Diyos at gusto ninyong lumapit kay Jesus, ipapanalangin ko kayo. Ayos lang ba sa inyo? Yuko tayo ng ating mga ulo. Itaas ang inyong mga kamay kung kinausap kayo ng Diyos at gusto ninyong lumapit sa Kanya. Oo, diyan lang iyan. May iba pa ba? Itaas pa. Tandaan ninyo na ito ay sa pagitan ninyo at ng Diyos. Hindi ito tungkol sa akin. Itaas pa. Isang pagpapakita ng pagpapakumbaba, isinusuko mo. Itaas ang inyong mga kamay at sabayan ninyo ako sa panalangin ito, nasaan ka man. Panginoong Jesus, tunay na pagod na ako. Pagod na ako sa aking kasalanan, sa aking paghihirap. Ngayon lumalapit ako sa iyo.
pagod, nabibigatan. Isinusuko ko ang aking pasanin. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Salamat sa kapatawaran at pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat, mahal mo ako at nangako kang bibigyan mo ako ng pahinga. Sa pangalan ni Jesus, kaming lahat ay nananalangin. Amen at amen. Pagpalain kayo ng Diyos.